Good morning po sa lahat ng ating mga kababayan. Sa video na ito, pag-uusapan po natin kung ano ang mga requirements para sa Dekreto Flussi 2026. Para sa mga kababayan natin na nandito na sa Italia na willing tulungan ang mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas, ano ang kailangan ninyong dalhin sa amin na dokumento para i-process ang Dekreto Flussi? Number 1, na pinaka-importante ay ang employer. No employer, no Flussi, no nulla osta. So kung meron po kayong employer, kailangan po namin ng personal documents niya, karta d'identità, codice fiscale. Number 2, kailangan po namin ng dichiarazione dei redditi o modello unico o modello 730. Number 3, kailangan namin ng posta elettronica certificata, kung tawagin ay PEC ng datore di lavoro. Kailangan po namin ng cellphone number, email ng datore di lavoro at ang passport ng aplikante. Limite dei redditi, ok. Kung ang datore di lavoro ay nasa settore aziendale, ang limit po ng reddito ay 30,000. Kung ang settore naman ay assistenza familiare colf badante, kung ang datore di lavoro ay single, ang limit ay 20,000. Kung ang datore di lavoro è coniugato e composto da più conviventi, ang limit po ay nasa 27,000. Paalala lang po, non è più consentito na magpasok sa flussi ng mga parenti e affini. Nasa normativa na po yun. Che cosa si intende per parenti affini? Parenti che tua madre, sorella, fratello, cugina, cugino. Ang affini, ang bayaw, ang hipag, ang mga pinsan ni misis o ni mister. Hindi na po yun po pwede. So kung mapapakiusapan ninyo po ang mga amo ninyo na pwede kayong tulungan para kuhanin ang mga mahal nyo sa buhay, o kaya kung kaibigan lang naman ang kukuhanin nyo sa Pilipinas, ay pwede po yun. È possibile, sui 90% dei casi, che in amministrazione del Ministero dell'Interno sfugge per quanto riguarda la questione di parenti o affini, lalong-lalo na kung hindi nyo po ka-apelyido. For example po, ang binabalak nyo pong kuhanin ay pinsan na hindi nyo naman ka-apelyido o pinsan ni Mr. o ni Mrs. O kaya alam nyo po na hindi po pwedeng kuhanin ng kamag-anak, fai finta di niente, at sabihin nyo, kaibigan ko lang siya. Okay, maaari pong lumabas ang nulla osta po dito sa Italia. Ang riskyo po nito ay kapag pinrases na po lahat natin ng mga dokumento pa Pilipinas po, ang ambasyata po sa Pilipinas ay magkocontrol po yan. So kung matitrace po nila ang legame tra parentela, ire-reject po nila yung nulla osta. Quindi attenzione po. Mi raccomando po, ang Dekreto Flussi ay sugal. May quota po kung ilang laboratori ang papapasukin po dito sa Italia ng gobyerno. Sa mga nagpasok ng Dekreto Flussi 2024-2025 na lumabas ang nulla osta, congrats po. Sa mga naghihintay pa ng nulla osta, pwede po nating i-reapply po ulit para sa 2026 na click day. Sa mga hindi pa po pinalad, pwede nyo po akong kontakin at para i-reapply po ulit. Purtroppo, hindi po kami ang nagdedesisyon niyan, hindi po kami ang nagpapalabas ng nulla osta. Ang gobyerno po ay parang lottery lang po siya na namimingwit lang sila ng mga pangalan at nagpapalabas po sila ng nulla osta. Mahaba pa po ang Dekreto Flussi hanggang 2028. Malay nyo po, kayo na po ang next na aplikante nyo naman ang lumabas ang nulla osta sa susunod. Try and try lang po. Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Invece, sa mga nagpasok po ng Flussi stagionale na nag-click day po ng October 1, 2025, hindi po kasali, hindi po natin siya i-reapply. So, kaka-click day lang po natin ng October 1. So, waiting na po tayo kung lalabas po ang nulla osta. So, sa mag-a-apply ng Flussi, makikiprepare na po ng mga requirements para hindi po kami ma-short sa time dahil marami din po mga form na fill upan namin at papipirmahin nyo rin po yan sa datore di lavoro. At para hindi po kami mag-rush sa pag-prekompilazione sa platform ng Ministero dell'Interno dahil maiksi lang ang tempistika na binibigay sa amin at para maiwasan din po namin magkamali. So, hintayin ko po kayo sa opisina, Via Risorgimento number 24, Sesto San Giovanni, Metropolitana Rossa, Sesto Rondo. Nai-post ko na po sa Facebook ang indikasyon po kung paano po pumunta dito sa office. Hintayin ko po kayo.